Pasalubong ba ang hanap nyo? We're baking it for you! Ito ang minasa ng Bustos, Bulacan. Ang tunay na gamit ng minasa nung araw yung sago. Sago. Kaso nga ngayon, wala na kaming makuhang sago. Kaya kasaba flour na lang ang ginagamit namin ngayon. Tuwing Enero, ipinagdiriwang ng Bustos ang Minasa Festival. Ito ang kilalang merienda ng mga mayayaman noon. Nung araw, yung minasa ay tradisyon ng matatanda na pagka magpipiesta ng Bustos, ay gumagawa sila para panghanda sa mga bisita. Pero ngayon, kahit sino, pwede nang makakain ito. Ba, ayos! Isa pang paboritong pasalubong, ang pastillas de leche. Si Aling Trining ng San Miguel, Bulacan, 25 years nang gumagawa at nagtitinda ng pastillas. Alamin natin ang sikreto kung bakit isa rin siyang Bia Hero. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ay, naku, malayo yung nilakbay namin mula Manila para lang matikman yung masarap na pastillas nyo. Sige po, umpisahan nyo na. Umpisahan nyo na tumikim. So, ito na po yung ginagawa nyo for the past 25 years. Meron po kayo yung traditional na pastillas na nababalot. At meron po kayong, ito yung hindi na kailangan ibalutin. Gatas ng kalabaw ang ginagamit sa paggawa ng pastillas sa Bulacan. Bukod sa Carabao's milk, asukal, ano pa po yung nilalagay nyo? Wala na kami ibang nilalagay na Yun yun. na yan. Wala Yun na po yun. Oo, yun lang. Nasa 40 hanggang 150 pesos ang bentahan ng pastillas dito. Tapos yung ganyan po, ano po yung shelf life niya? Gano'ng katagal? Mga 1 week. Mga 1 week din. Oo, pag hindi naubos, pinapalitan namin. Ayoko na sana talagang tumigil, pero ka-addict. Hindi kataka-taka kung bakit kilo-kilo ng pastillas ang binibili ng kanyang mga suki. Uy, okay dito. Lakas ng aircon. Woohoo! So, kunyari, pag may bagong dating na gatas, Carabao's milk yan dapat. No? Mas ano yan, Oo. mas rich. Oo. Oo. Tapos doon, ano po yung ginagawa nyo? Nilalagyan lang ng asukal. Asukal lang po. Oo. Okay. Pagkatapos, sinisigang na, ginaganon na. Gano'ng katagal po yung proseso niyan? Pati, malakas po ba yung apoy o medium? Pwede rin, pag malabnaw na ganyan, pwedeng ganyan kalakas. Gawa-gawa mo lang yan. Bored ka lang talaga. Iba-iba lang yung paggagawa mo. Basta kailangan mo lang... Basta halo ng halo. Pwede mong pasubok ng ganyan? Relax, relax. Stop, Pops. Wala, pwede ako mag-sideline dito. Uy, nahuhulog. Sir, ilang oras po ito? Isa. Isang oras lang. Kaya na po yung consistency niya. Tapos papacool. Papa-ere lang. Ang anak na si Lynn, ang katuwang ni Aling Trining sa pagpapatakbo ng negosyo. Ito, luto na ito. Ito yung pwede nang itinda, palalamigin, babalutin. Ito naman, ito rin yung binibenta ng per kilo. Nilalagay dun sa Tupperware. May mga bumibili kasi mga tingko 1/4 kilo. Kasi
ito rin yung mga tinitinda na binabalot. So kayo po yung first generation, kayo po yung second generation? Meron ba po third generation? Magkakaroon din. Kaya ano kayo? So parang ano lang siya, no? Simple yung proseso. Pero dahil marami po yung orders nyo na kailangan, dumami na po yung alam. Pero alam ko na kung bakit matagumpay si Aling Trining. Hindi siya kasi natakot magkaroon ng pagbabago sa tindang produkto. Yung kaninang tinikman natin, yun yung 1-day-old na nilagyan na ng asukal at binabalot. Ito yung bagong gawa. Oh. Pero may asukal na ito na eh. Meron na. Tikman nyo rin para ma-sure nyo. Oh, alin ang masarap yan sa kaysa rin eh. Pareho, pero ito kasi mainit, masarap din. Ay. Oo, parang kung minsan pag bibili ka nito, hindi mo alam kung gaano kalaki. Sa iba. Kaya ito, nakikita mo na yung laman. Ang sarap na ito. Luma man o bago ang packaging, 2 thumbs up pa rin sa'yo, Aling Trining. I am the meeting is a BIA. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!